of mind sila while working abroad. Sa huli, bagamat andun na si Tatay Digong ng buong tapang na hinaharap ang kasong isinampa sa kanya tulad ng kanyang paulit-ulit na ipinangako, napakasakit po sa dibdib na malayo sa kanyang bayan. Ang importante ngayon po ay makauwi si Tatay Digong dito sa ating sariling bansa. Dito niya harapin kung anumang inaakusa sa kanya dahil ilang beses naman niyang sinabi he takes full responsibility sa kung anumang pananagutan nung nakaraang termino. Madam Chair, sa mga kasamahan ko, kahit araw-araw pa tayong mag-hearing dito, I'm willing to participate. Pakiusap ko lang po sa inyo, sana matulungan, please bring him home. Marami pong nangungulila, marami pong nasasaktan, mga kababayan ko. Noong nakaraang hearing, nasa Zoom lamang po ako dahil hindi ko kayang humarap sa ilang personnel na mataas ang respeto ko, nirespeto natin, respeto namin ni Tatay Digong at hindi naman po marunong rumispeto. Ngayon naman po, hindi lang po ako tinakbuhan noon. Ngayon naman, tinakbuhan na naman ng komite. Wala sila. Nabanggit po ni Senator Bato de la Rosa kanina, respeto naman natin, no, na nag-invoke po ang ilan ng executive privilege, may mga excuses. Pero bakit ganon hindi pantay? Kung ang ordinaryong mga vlogger, police, local officials, pinapatawag kung ayaw pumunta na ko-contempt. Parang hindi naman po yata patas. As I have said before, March 11 is indeed the saddest day in our recent history. But the saddest part is, after 23 days, mukhang hindi pa rin natatapos ang lungkot na nararamdaman ng taong bayan na naulila dahil sa nawalan sila ng taong itinuring nating tatay. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakakauwi si Tatay Digong. Hindi pa rin ninyo nabibigyan ng klarong eksplanasyon kung bakit kailangan humantong sa sitwasyon na ganito. Pagkatapos nyong ilang beses sabihin na walang jurisdiction, bakit po isinuko? Meron naman tayong working judicial system, panagutin sa ating sariling korte. Pero nangyari pa rin ang hindi dapat mangyari. Nakakalungkot po. For the sake of our country, sana hindi na po maulit ang nangyari dahil ang pangyayaring ito hindi lamang tungkol sa isang tao, ito po'y tungkol sa respeto sa ating batas, sa ating soberanya at sa dignidad ng bawat Pilipino. Maraming salamat po, Madam Chair, at sa mga kababayan nating nakikinig. Maraming salamat, Senator Bongo, at talagang lahat kami ay nalulungkot. At wala tayong testigo na sumipot, nakakayamot naman talaga. At gusto ko nga sana, nung una, na magpadala ng subpoena para kay Prosecutor Fadulian ng DOJ at saka doon sa Air Force natin, si General Cordura, dahil nga doon sa Villamor. Subalit, sa kabila ng sinasabi ng Senate President na pinapatawag niya ang legal, wala pa rin yung subpoena na pirmado. Ngayon, sa araw na ito, palibasa nga hindi nagsiputan halos lahat ng mga opisyal, mapipilitan tayo magpa-subpoena na naman, pero kinakailangan natin ang pirma ni Senate President. Ngayon may manifestation rin po si Senator Alan Peter Cayetano. Good morning, Madam Chair. Sa ating colleagues, kay Senator Bato, Senator Bongo, Mista, magandang umaga sa inyong lahat. Well, siyempre po, nalulungkot po ako na para tayong pumunta ng birthday party, walang dumating na bisita. But unlike a party, you can celebrate naman with your closest friends, family. Pero dito po sa hearing, I think we can still be productive. But ayoko naman, Madam Chair, na pagalitan yung present dahil maraming absent. So may I take the opportunity to thank very much Attorney Alexis Medina, Attorney
Santiago, Attorney Bernal, alam namin na pag ganito kabigat yung issue ay may consequences din yung pagsasalita, may consequences yung pag-a-appear. But Madam Chair, I think, more than kind last hearing in terms of not pressing my questions kapag sinabi nilang sub judice. But just to clarify, well settled na yan, whether sa jurisprudence or sa history ng Senate, na mere filing of a case or mere pendency of the case does not stop the hearing, nor is it a reason for them not to discuss. In fact, pagka yung executive department, matetest pa nga yung consistency na kung ang sasabihin nila dito at sasabihin nila dun sa korte ay pareho. Yung sub judice rule kasi, and correct me later on, Attorney Medina, kung mali, it's really more of to protect the integrity of the court and the fairness para hindi dinidiscuss yung case, para hindi sila ma-pressure. Yung sub judice rule is not meant para yung kung may inconsistency sa ibang bodies, sa SEC, quasi-judicial bodies, or dito sa Congress or sa Senate. Kasi kung yun po ang kaso, di lahat ng ginagawa ng mga COM ngayon, ng mga TRICOM, QUADCOM, ang kailangan lang gawin ng witnesses nila ay mag-file ng kaso against themselves. Tigil na yung hearing, no? Number two, there are many points regarding other guests. For example, General Torre, no? He's not covered by executive privilege unless the president talk to him directly. Ang executive privilege, pagkaalam ko, kasi kasama po ako doon, ako po nag-chair nung investigation sa ZTE nung na-discuss po tong mga issues na to at na-bring up for the first time at least in a recent history, yung executive privilege. Ang purpose ng executive privilege, pareho din ng purpose nung privilege na binibigay, for example, sa journalist, that hindi nila kailangan sabihin kung sino ang kanilang source, or kaya mag-asawa, or yung doktor at pasyente, or abogado at saka kliyente. Ang purpose kasi nun, the client and the lawyer can freely discuss. Ganun din, ang doktor at saka pasyente can freely discuss kasi they will not be compelled to testify, no? Against his client, against doctor. Pero lahat yan meron ding isa pong exception, no? For example, sa doctor, if iaminin sa kanya that a crime is about to happen sa United States, then they are required to say that. So ganun din po dito sa executive privilege. Malinaw sa Supreme Court ruling, you cannot use executive privilege if ang pinag-uusapan may crime ba o wala, or if it's to cover up a crime. At this point, we're not saying there is a crime to cover up, but I will bring up that point right now. So, ma'am, of course, under your leadership, and syempre, may emotions naman talaga si Senator Bongo last time, kayo po. Ako, try ko lang pigilan. Talagang bantay na bantay ako ng asawa ko na huwag uminit ulo last hearing, no? Kausap ko rin ng Senate President na let's check the facts, apply the issues, wag mo nang banat ng banat kasi nga baka hindi natin nakita yung buong video. So having said that, I think lahat naman nahimasmasan, lahat naman po tayo ay nakapag-reflect. So I was reflecting. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.